Hallelujah, hallelujah. Praise you, the Lord. Glory. Hallelujah. We love you, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. And we thank you for all these good things you have given unto thine children, O God. We give all the praises. Patuloy natin palakpak ang ating mga kamay. We give all the praises, glory, honor, and thanks unto our eternal loving Father in heaven. For thou art great and thou art greatly to be praised. Palakpakan po natin patuloy ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise you the Lord. Ating pong buksan ang ating panalagawain sa araw na ito, mga minamahal, ng isang panalangin para sa inyo na may mapangailangan sa ating mahal na Panginoon. Amen. Dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Amang banal sa pagkakataong ito, minsan po kami nagsusumamo at bigyan mo po ng pagkakataon ang lahat naming mga kababayan, lahat na may mataglay na karamdaman. Sa araw na ito, na kanilang mapapanood yung banal na gawain, pagpalain mo at bigyan mo sila ng sapat na pananampalataya. Pagpalain mo ang lahat na makapanood yung banal na gawain na may mataglay na karamdaman. Sa lahat naman nasa loob ng bilangguan, nasa mga pagamutan, may mga pangailangan sa iyo. Nais makatakas ang mga bibigat na mga bisyo at mga problema. Mahal na Panginoon, tulungan mo po sila. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Sumaan niyo yung paglangis, patnubay, at pagbigay ng dakilang pagpapala sa mga sumasampalataya at sasampalataya sa iyo. Pagpalain mo kami sa araw na ito. Ito ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing amen. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Glory, glory to God. Thank you, dearest Jesus. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Makabalik na po tayo sa ating maupuan, mga minamahal. Muli po ang pagbati aming pinapabot sa inyo lahat sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sino ang ating mahal na Panginoong Jesucristo? At anong kapangyarihan mayroon ang Diyos na ating nakilala? Nais ko pong bigyan ng pagkakataon ng lahat ng mga anak ng Diyos at pahalagahan po natin ito sa napakarami po na mga dapat abutin ng Ebanghelyo ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po'y paminsan-minsan lamang nagkakaniig, nagkita-kita at magkakadaumpalad sapagat buong sanlibutan ang ating ginagawang pagsusumikap na maabot sila ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kung kaya't sa bawat po na narito ang ating minamahal na pastor, ang iyong abang lingkod na siyang ginamit ng mahal na Panginoon upang ipahayag sa inyo ang mabuting balita ng kaligtasan, naway wag po natin palampasin ang mga pagkakataong kagaya nito. Kung mayroon man po tayong ginagawa dyan, iwanan po natin at makinig tayo ng mainam sa salita ng Diyos. Tayo po'y nabubuhay sa salita ng Diyos. Kung hindi po tayo kakain ng regular at mainam at maayos na pagkain, mamamatay tayo unti-unti, mga minamahal. Ang kaharian ng Diyos, hindi po political power, hindi po kapangyarihan na nanggagaling sa tao, kundi ito'y spiritual power na walang ibang makasira ng kapangyarihan ng dyablo, kundi ang spiritual power from on high. Sinabi ang mahal na Panginoon siyang may sapat na kapangyarihan para tayo po ay magapi natin ang kaaway na mahal na Panginoon. Sinabi po dito sa ating aralin, sino ang ating mahal na Panginoong Jesucristo at anong kapangyarihan ang angkin ng ating dakilang manunubos. Bago tayo magpatuloy dyan, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, tayo po'y palaging magsaya na mga anak ng Diyos. Amen. Magalak tayo na atin naman pong mapapakinggan ang salita niya. Tayo po ay tinuruan na malapay na palaging magsaya. Amen. Huwag po natin palumbayin ang espiritu ng ating mahal na Panginoon. Sapat ang sabi ng Thessalonica, rejoice evermore. Magpakasaya tayo palagi. At ang mga anak ng Diyos, ang ibinubungan ng kanilang paglilingkod ay kagalakan sa espiritu. Amen. Kapag ang ating paglilingkod ay maayos, nandyan po ang kagalakan na dulot ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kung hindi po natin nalalasap yung kagalakan, may question po sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sapat anuman po mga pagsubok, sabi ng Biblia, ating matatakasan ito at ating matatagalan ito kapag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. Sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal,
Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay dakila at nakakatakot sapagkat grabe ang kanyang kapangyarihan na angkin. Unang Kronika 29:11-13, mga minamahal, ating mabasa ito. 1 Chronicles chapter 29 from verse 11. Thine, O Lord, is the greatness and the power and the glory and the victory and the majesty. For all that is in the heaven and in the earth is thine. Thine is the kingdom, O Lord, and thou art exalted as head above all. Verse 12. Both riches and honor come of thee, and thou reignest over all, and in thine hand is power and might, and in thine hand it is to make great and to give strength unto all. Unang Kronika kabanatang 29, ang talata ay 11 hanggang 13. Kaya't pinuri ni David, iyo o Panginoon ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian o Panginoon at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Talatang 12. At ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmula sa iyo. At ikaw ay nagpupuno sa lahat at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Talatang 13. Kaya't ngayon aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong mawalhating pangalan. Bakit po tayo, mga minamahal, gano'n na lamang ang kagalakan nating ialay sa Kanya? Tuwing tayo ay magkakatipon, sa Kanya nagmumula ang kapangyarihan na tayo mapalaya sa ating mga bisyo, sa ating mga sakit, mapagaling. Tayo po ay bigyan niya ng kompletong kagalakan. Buhat yan sa ating mahal na Panginoon, kung kaya't may katwiran na dapat magsaya palagi. Maging magalak palagi ang mga anak ng Diyos kapag sila'y nandito sa bahay dalanginan. Sa hindi naman po, mga minamahal, panunumbat sa ating minamahal na mga kapatiran throughout the country, ay makikita po ninyo, lalo na sa Cebu City, papasok pa lang ang iyong minamahal na pastor, hindi na kami magkarinigan sa palakpakan, di na kami magkarinigan sa hiyawan, sa kagalakan nila na makakakain na naman sila, kumbaga sa kompletong pagkain ng salita ng mahal na Panginoon. Nandun pa po kami sa barko, mga minamahal, nandun pa sa may pier. Daanan ng mga kapatiran ang nandoon nag-aantay. Oras ang kanilang binibilang bago dumunggo yung barko na aming sinakyan from Surigao City. Inaarawan po sila doon sa pier na yan. Nag-antay para lamang makita at makadaumpalad muli ang taong ginamit ng Diyos para sa ating kaligtasan. Ano po ang kagalakan na mayroon sila? Gusto nilang makakain palagi ng salita ng Diyos. Nagmumula ang sabi ng unang kronika sa ating binasa, 29:11-13, basahin lang ang huling dalawang talata sa Tagalog. Inyo pong isa-isahin, mga minamahal, ang sinasabi ng ating ng banal na kasulatan sa talatang ito. Unang Kronika kabanatang 29, ang talata ay 11 hanggang 12. O iyo, Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan, sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, o Panginoon, at ikaw ay nataas sa Pangulo sa lahat. Talatang 12. Ang mga kayamanan ay gayon din, ang karangalan ay nagmula sa iyo, at ikaw ay nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Sino ang mayaman dito na mga anak ng Diyos? Sino ang walang mga karamdaman na mga anak ng Diyos? Sino ang mapayapa na buhay na nandito ngayon sa loob ng convention center na mga anak ng Diyos? Sino ang mga tumanggap ng kagalingan ng mga anak ng Diyos sa loob ng lugar na ito? Kayo ang inaantay ng Diyos na magpasalamat ng malakas na tinig sa kanyang banal na pangalan. Kayo ang inaantay ng Diyos na magpaabot ng dakilang pagluluwalhati sa kanyang marangal na pangalan. Basahin po niyo ang talata. Kung sinong mayaman ngayon dahil sa kanyang pagbalik loob sa Diyos. Sino na ngayon ang walang taglay na karamdaman dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sino na ang naging mapayapang buhay dahil sa pagbabalik loob nila sa Diyos. Kayo ang inaantay ng Diyos na magpuri sa Kanya.
Kayo ang inaantay ng Diyos sa magpasalamat sa Kanya. Ayaw ng Diyos magbigay ng biyaya na hindi siya pasasalamatan. Ayaw ng Diyos magbigay ng pagpapalang kagalingan kung hindi bigyan ng karangalan ang Kanyang banal na pangalan. Kaya nung sabi, huwag kalimutang ipatotoo. 92, kung hindi ako nagkamali ng mga awit, huwag kalimutan ipatotoo, alalahanin ang mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa bawat buhay ng Kanyang mga anak. Huwag kalimutan pasalamatan siya sa mabubuting bagay na ginawa niya sa ating buhay. Aklat ng mga awit, kabanatang 92, ang talata ay 1. Isang mabuting bagay ang magpasalamat sa Panginoon at umawit na mga papuris sa iyong Hallelujah! pangalan o kataas-taasan. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Ang inyong abang lingkod, wala na sa inyong harapan ngayon kung hindi ko nasunod ang kalooban ng mahal na Panginoon. 4 days ago, masamang-masamang aking pakiramdam, may trangkaso ako. Masakit ang lalamunan ko, siguro na mabaga ang tonsillitis ko. Overnight namin sa Cuneta, magmula umpisa, pagdating namin hanggang kinabukasan ng umaga, abot pa kami ng alas 9 ng umaga. Bakit? Marami kaming mga asikasuhing bayaran, maraming nagpapakounsel pa kahit pa isa-isa, naatraso talaga kami. Then followed by Wednesday service na kami ay nag-counsel ako ng kulang-kulang sa 100 katao, o 80 katao, 70 katao, maliban pa yung dati nang nandito sa may tent namin bago ako lumaka doon, mga minamahal, kung ipon-ipunin lahat yun, wala na akong tulog nung araw, nung Sabado, Linggo na yun, hanggang Linggo, may coverage tayo, nasobrahan ako sa ilaw, kaya yung trangkasong dala-dala ko, pati ng aking mga buto, masasakit po hindi magalaw, masakit, lapatan ng tubig ang aking kamay. Ang sabi ko sa malapastor, hindi ko na talaga kaya sa araw ng Miyerkules. Nung coverage natin nung Sunday, hindi na ako nakatayo. Nagsusukan ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Walang kinain, walang tulog. Ngunit mga minamahal, nung kinabukasan ng Lunes after ng Sunday service, sa kabila ng ganun ang aking naramdaman, pinuri ko ng gusto yan. Pumalakpaw ako ng gusto. Nagpuri kami sa mahal na Panginoon. Hanggang inabot ng mula umaga hanggang 3 o'clock in the afternoon. After 3 o'clock, marami namang gagawin. Martes hanggang Miyerkules, nasa may Amoranto kami. Then, Huwebes, nag-pack up papunta rito sa Baguio. Anong katawan ang makatagal kung wala ang ating mahal na Panginoon? Wala ka nang ganang kumain. Grabing pagod. Habang ako nagpa-pack up ng 4 lang na malita, basa na ko ng pawis. Dati na may trangkaso. Dati na masakit ang ulo. Pinack up ko yan, basang-basa ko ng pawis. Nag-travel kami mula sa Manila hanggang dito. So, kung wala ang kapangyarihan ng Diyos, hindi na ako makakatayo tong araw na ito. Mga minamahal, grabe po ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Sinabi, ang kalakasan ay galing sa mahal na Panginoon. Then, nag-overnight pa kami nung araw ng Biyernes dito. Napakalamig. Nasalubong yung trangkaso na inyo abang lingkod ng grabing lamig. Ngunit sinasabi ko sa inyo, nanggagaling sa Diyos ang kalakasan. Nanggagaling sa mahal na Panginoon ang kalusugan. Sabi ng ating binasa, kalakasan, kalusugan, kayamanan, kagalakan, buhat sa Diyos! Buhat sa Kanyang lahat ng bagay. Sino ang payapang buhay ngayon? Buhat sa Diyos ang iyong tinatamasang kapayapaan ngayon. Kaya ang sabi niya, magpasalamat kayo sa mahal na Panginoon. Purihin ninyo ang Kanyang dakilang pangalan. Huwag kayo magsawang magpuri at pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Huwag niyo pagsawaan, luwalhatin ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sa Kanya nanggagaling ang lahat ng bagay na angkin natin ngayon. Kaya mga minamahal, huwag po natin kalitan. He is a great and awesome God. Hindi po, mga minamahal, matatawaran ang Kanyang kapangyarihan. Ano ba po ang sinabi? Tapat siya na Diyos. Kahit sa ating mga pagkukulang, nariyan ang Kanyang kalinga sa atin. Kahit nagkulang tayo, minamahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Kahit na tayo ay nadatna ng mahal na Panginoon, natutulog lang sa overnight. Hindi naman nagbibigay ng ikapo, paminsan-minsan lang. Hindi tumutungo sa gawain regularly. Ngunit inuunawa pa rin tayo ng ating mahal na Panginoon. He is a faithful God.
Siya'y tapat na Diyos. Tapat ang kanyang pag-ibig sa atin. Deuteronomy chapter 7 verse 8, He is a faithful God. Ang Diyos ay hindi nanunumbat, namamalo lang siya, nagkukorek lang siya, pero ang kanyang kagandahang loob hindi niya inaalis sa atin. Patuloy ang kanyang pagmamahal sa atin. Ganon ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung mabasa po natin kainli in Tagalog, mga minamahal. Aklat ng Deuteronomio, kabanatang 7, ang talata ay 9. Talastasin mo nga na Panginoon, ninyong Diyos ay siyang Diyos. Ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at nagagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad ng Kanya mga utos hanggang sa 1,000 saling lahi. Hanggat sa 1,000 saling lahi, ang katapatan ng ating mahal na Panginoon. Hanggat sa 1,000 saling lahi ang katapatan ng mahal na Panginoon. Kahit na ikaw ay magmumura sa Diyos, sabihin mo, walang Diyos, hindi ako tinutulungan ng Diyos. Dahil din sa kagagawan ng mga Kristiyano, masasabi nila, walang Diyos. Bakit? Ayaw nila magtapat sa ikapo. Ayaw magtapat sa kabanalan. Ayaw magtapat na dumalo. Ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya kinasusuklaman nila minsan ng Diyos. Sinisisi nila minsan ng Diyos sa kanilang kahirapan. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos, sabi ng Deuteronomy 7:9, magpatuloy siya. Magpatuloy ang pangalaga sa inyo. Ganong kabait ang ating mahal na Panginoon. His mercy endureth forever. Magpapatuloy na igagawad niya ang kanyang kagandahang loob. Kung kaya't mga minamahal, napakapalad po natin. Maari ang ilan sa atin. Maalala lang dumalo kung araw ng linggo, araw ng Holy Supper. Ngunit nandiyan pa rin ang pag-iingat ng Diyos sa inyo. Nandiyan pa rin ang katugunan ng mahal na Panginoon sa inyo. Hindi nga lamang full blast, hindi lamang 100% na maibibigay sa inyo dahil may pagkukulang kayo. Ngunit ang talata ay nagsasabi, magpatuloy na igawad niya ang kagandahang loob sa kanyang minamahal na mga anak. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Ganyang kabuti ang Diyos na ating nakikilala. Ganyang kabuti ang Diyos na ating natagpuan. Kung kaya't walang dahilan na tayo manglulupaypay. Kung tayo man ay humaharap ngayon mabibigat na pagsubok, kagagawan din ito ng mga Kristiyano. Sapat ang kanyang pangako, I will pour out the blessings upon you. Aking ibubuhos ang lahat ng mga pagpapalang sa inyo kapag kayo sumunod sa akin. Deuteronomy 28. Mula tayo sa 14, mga minamahal. Aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28, ang talata ay 14. At huwag kang lilihi sa anumang mga salita na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa upang sumunod sa ibang mga Diyos na paglilingkuran sila. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Yan bang sinabi ng banal na kasulatan? Lahat ng pagpapala ay nakalaan para sa ating mga anak ng Diyos. Amen, amen, amen. Lahat ng pagpapala, pangalanan ninyo lahat ng pagpapala na gusto ninyo. Sinabi ng Biblia para sa atin yan. Amen. Sabi po rito, mga minamahal, pagpapalain tayo, 12. Ang sabi, bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain. Kahit hindi ka panahunan, hindi panahon ng tag-ulan, paulanin ng Diyos para tumubo ang iyong mga tanim. Kahit hindi panahon ng sahod, kahit hindi panahon ng sahod, mapupuno ang bulsa mo ng pera, sapat pangako yan ng mahal na Panginoon. At bubuksan ng Diyos ang kanyang mabuting kayamanan para ipagkaloob sa inyo ang biyayang kinakailangan mo. Kahit hindi panahon ng tag-ani, mayroon kang pagkain na nakaimbak sa iyong tahanan. Kahit hindi panahon ng sahod, may pirang yung bulsa. Sapat ipinangako ng mahal na Panginoon, Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yan po ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Aklat ng Deuteronomio, kabanatang 28, talatang 11 Hanggang 13. hanggang 13.
At ikaw ay papasaganahin ng Panginoon sa ikabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupain ay sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Talatang 12. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kaniyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan. At upang pagpalain ka ng buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo, at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang, at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking inutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Ang pangako na malapit ay sapat upang lahat ng mga anak ng Diyos ay maging masigla sa paglilingkod sa Kanya. Bakit po parang lupaypay ang mga anak ng Diyos? Walang dapat ipagpasalamat. Puro pagsubok ang kinakaharap. Hindi na makangiti sa pagsubok. Hindi na makataas ng kamay sa bigat ng dinadala na conviction sa kanilang ginagawang kasalanan. Yan ang dahilan. Huwag lang kayo liliko. Huwag lang kayo magkasala. Bubuksan ng Diyos ang mabuting kayamanan para ibigay sa inyo. Huwag lang lumiko. Huwag lang magkasala. Nakalaan ang mabuting kayamanan para sa atin. Yan po ang nais ng mahal na Panginoon. Bubuksan niya ng Panginoon ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at di kapanahunan. Ipinangako ito ng mahal na Panginoon 13. At gagawin ka ng Panginoon na ulo na hindi buntot, na ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. Ibig sabihin, sa lahat ng bagay, ikaw ang pinag-uusapan na yung kapitbahay. Tayo ang pinag-uusapan. Ngayon, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, ang ipinag-uusapan ng lahat ng uri ng mga pulutong na mga born-again kuno. Sinasabi nila, bakit ba mga patotoo sa Jesus Miracle Crusade Ministry? Kahanga-hanga, hindi ka pangkaraniwang patotoo. Hindi pangkaraniwang patotoo. Patotoo na mayroon sapat na kapangyarihan. Anong mayroon sa dako at ministeryong ito? Isang pangyayari na napanood yata ninyo dito last TV coverage natin last Sunday. Ang inang ito ay may dalawang anak, 14 anyos na babae at 18 anyos na lalaki. Nakasakay sa Nissan Vanette. Sasakyan nila yung kaniyang dalawang anak, may kukunin yata sa kaklase anong gawin with their driver. Nagkataon na tumawid sila sa daanan ng tren. Sa hindi inaasahan, pagdaan ng Nissan Vanette na yan, na sasakyan ng kanyang mga anak, nahagip ng train. At ang sasakyan na yan ay makita ninyo naka-flash sa ating TV program nung last Sunday, na talagang wasak ang banda rito sa driver's seat. At yung bata na 14 anyos sa babae, nasa likuran ng driver. Iisa lang ang door ng sasakyan na yan. Close dito, hindi pwede makalabas ang bata. Iisa lang ang pintuan. Inyo akong sundan, mga minamahal. Isa lang ang pintuan. At ang batang babae dito sa likod ng driver. At nung mahagip ng tren yun, na talagang 1/3 yata ng sasakyan, nahagip ng train. So nung dumating ang mga reporter, ang agad-agad na binalita, on the spot patay ang mga nakasakay sa loob. Ang chinilas na suot ng anak niya, nasa ilalim na nung sasakyan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, paano nangyari na sa loob ang bata ng sasakyan? Mayroon bang imposible sa ating mahal na Panginoon? Purihin ang kanyang dakilang pangalan. Ang driver, hindi mananampalataya. 50-50 ang driver. Ang anak ng kapatiran natin na 14 years old na babae, 18 years old na lalaki, sila po'y buhay na buhay. Nararamdaman ko ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang bata, nung dinampot, nasa ilalim na ng Nissan Vanette. Nakalabas na ng sasakyan na hindi nila alam. Alam niyo po kung nung nasagi yon, inyo na lang muni-munihin kung anong ginawa ng
Ganyan kamakapangyarihan ang ating mahalapan. Duguan ang mga bata, dinala sa hospital. Sinabi ng doktor nung makita, sa itsura lang ng disgrasya na yon, ang sabi 3 months ang mga bata. Sa hospitalization lang nila doon. Pagka tigil nila doon ay ano pa ang brain damage, kung gaano ang damage ng ulo, at lahat sila, pati ang bali sa katawan. Ang sabi nung ina, nananalayan kami, Dok, ang mahal na Panginoon magliligtas sa aking mga anak. Mga minamahal, mayroon pong treatment na ginawa sapagat hindi po sila palalabasin kung hindi ma-check ang buong katawan ng 2 bata. After 2 weeks, lumabas. Clear! Walang brain damage, walang bali ang katawan. Ganyan mag-ingat ang ating mahal na Panginoon. Ganyan kadakila ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya sabi niya, siya'y tapat na Diyos sa mga nagtatapat ng paglilingkod sa Kanya. Bakit pinag-uusapan ang Jesus Miracle Crusade Ministry? Narito ang kapangyarihan ng lahat ng kapangyarihan. Wala po ang kapangyarihan na ito sa mga matitino at matatapang at matatalinong tao sa mundo. Ang kapangyarihan na ito ay galing sa ating mahal na Panginoon. Angkin na mga matatapat na mga anak ng Diyos. Umpisahan po natin paging masigla sa ating paglingkod sa mahal na Panginoon. Bakit tayo naging masigla? Kargado tayo ng pagpapala. Bakit bumabata ang Kristiyano pag siya ay nasa mahal na Panginoon na? Palagi siyang nakangiti. Walang pakialam sa mundo. Ask that your joy may be full. Humingi kayo sa akin para makumpleto ang inyong kagalakan. Mahal na Panginoon, hingi naman ako ng hingi. Wala namang dumarating. Humihingi kayo para lang sa inyong kapakanan kung kaya't walang dumarating sa inyo. Hindi ikabubuti ninyo, kaya walang dumarating sa inyo. Humingi kayo na ikabubuti mo, at ikalulusog mo, at ikatatag na yung pananampalataya, bibigyan kita. Amen. Sino nagtitiyaga ngayon sa pagpapala? Wala, no? Hindi tayo nagtitiyaga. Tuwan-tuwa tayong tumatanggap ng biyaya galing sa mahal na Panginoon. Pag mayroong binibigay, pinagpala ako, pinagtiyagaan ko na lang. Kahit hindi ito hinihingi ko, sige na lang, okay na lang. Maraming salamat kahit papano. Ganun lang. Kasi hindi niya gusto yun eh. Ngunit pag gustong-gusto mong dumating sa iyo, ang taas ng kamay mo, gano'n. Talagang pinagpapala ka. Ganun ba yun, mga minamahal? Kapag tayo ay nagtataas ng kamay, pag umaapaw ang kagalakan, hindi pababa, kundi pataas yung kamay mo, nagpapasalamat ka sa mahal na Panginoon. Ganun po, ang mga pinagpala na manang ng Diyos. Walang pababa ang kamay. Sino ang pinapasalamatan natin? Hindi naman yung may-ari o prinsipe ng sanlibutan ito, ang demonyo, nasa impyerno. Ang ating pinapapurihan, nasa langit. So ang kamay natin ay talaga nakataas. Pasalamatan natin. Amen. Siya po ay tapat na Diyos. Bubuksan ko lahat ng aking kayamanan. Hindi kayo maging buntot sa kahirapan. Kayo'y ulo palagi sa pagpapala, ulo sa kalusugan sa katawan, ulo sa kasigasigan sa paglilingkod sa Diyos. Mainit na manang ng Diyos. Hindi matatawaran ang kainitan nila sa mahal na Panginoon. Pinag-uusapan ang ating paglilingkod na ito. Inggit na inggit ang mga tao. Anong sabi? Grabe lahat ng mga tao dyan sa Jesus Miracle Crusade Ministry, puro nakangiti. Sa atin dito, may TV coverage po tayo ngayon. Throughout Asia, aabutin ang Australia, Singapore, Malaysia. Lahat po ng Asian country, nakikita itong ating palabas. And throughout the country, Luzon, Visayas, and Mindanao, tayo ang nagpatunay. Papanoorin nila kayo. Pero ang mapanood naghilik po. At inaantok po. Malungkot po ang mukha. Hindi sila maniniwala na ang ating pinag-usapan dito ay ang kapangyarihan ng Diyos. Amen. Kung yung mga kasama nila lulugo-lugo Yung mga kasama nila puro Biyernes Santo ang mukha Tapos yung nagpatunay, masayang-masaya raw sila. Maaaring siya, kaya nga minsan nakaisip, binabayaran daw natin yung nagpatotoo. Kasi yung nagpatotoo talagang masyadong very anointed yung kanyang pagsasabi. Ang nakikinig natin, minamahal ang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Di ka makapaniwala. Totoo nga ba yun? Binibiro mo na sagi na ng train. Hindi namatay. Amen. Praise the Lord.
Naku, di ba dapat? Praise the Lord! Glory to God! Hallelujah! Salamat sa mahal na Panginoon. Binibiro mo? Ilang buhay na ang niligtas ng mahal na Panginoon? Kapag sila ay nakakarinig ng mga patunay dito, palakpakan, hindi magkarinigan. Ako nang sumusurrender sa palakpakan, mga minamahal. Kaya mahirap talaga. Mahirap talaga pag sa malamig na lugar. Hindi na makataas ng kamay. Sa sobrang busog, hindi na makatayo. Sabi ko sa ating mga worker, kausap ko dalawa, kagabi, mga anak, meron lang ako itatanong sa inyo. Bakit tayo mga kapatiran? Parang malungkutin. Parang hindi sila masigla. Ako rin ang sumagot. Dahil hindi masagot yung dalawang kausap ko. Ba't kaya? Hindi sila dahil nandito ako nung overnight. Yung hindi pa kami nag-Bible study. Para talagang nabagsakan sila nung asteroid. Nakangiti lang sila nung pumasok kami, pero after that, bumalit na naman yung kalungkutan. Sabi ko, paano kayo pasiyahin itong mga kapatiran na to? Paano kayo pangitiin ito? Talagang problema ko. Salamat naman, at bago nagtapos ang overnight, halos lahat nakangiti na. Tapos, yung tinanong ko yung mga workers, bakit yung mga kapatiran dito? Sabi ko, siguro mga anak walang problema. Kaya, relax, sitting pretty. Kung may problema yan, lumalabas yung almoranas. Kumikirot yung diabetes. Kumikirot ba? Kumakati. Sumusumpong yung hika. Walang pabasahin mamaya pagkatas ng gawain. Naku po, ang panalangin siya, Lord, Panginoon, kumabag naman po, Lord, ang anak ko nanghihingalo. Ang asawa ko, ibalik mo, mahal na Panginoon. Maputulan kami ng ilaw, mahal na Panginoon. Ang anak ko may is sa ibang bansa. Ang asawa ko inagaw na sa akin, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Ganon pag may problema, di ba? Maganda manalangin. Pero pag walang problema, amen, praise the Lord, hallelujah, God bless you. Nako, pag walang problema, delikado. Pag walang pagsubok, delikado. Maganda yung may pagsubok, nalalapit ka palagi sa mahal na Panginoon. Pag may pagsubok, natuto kang umiyak. Pag may problema, natuto kang dumaing sa Diyos. Oh, Lord, pagalingin mo po ako. Mahabag po kayo sa akin. Mahal na Panginoon. Terribling pagtatangis. Tumatangis talaga sa mahal na Panginoon. Kung kaya, may pagsubok kayo, may mga pag-usig kayo, magala kayo. Dahil yan ang maging daan na mapalapit kayo lalo sa mahal na Panginoon. Sinabi rito, nung dumalangin si Daniel, nandun sa kanyang concern, grabe ang kanyang pakikipag-usap sa mahal na Panginoon. Sinabi niya, nagiging bilanggo ang mga Hudyo sa kamay ng mga Babylonians. For 70 years, captive sila ng Babylonians power. Wala, puro sila bilanggo. Nagkalat sila sa 4 na sulok ng mundo. Dahil ang mga Israelita matitigas ang ulo. Pinangalat sila ng mahal na Panginoon. Ayaw sumunod sa pastor, ayaw sumunod sa propeta, ayaw sundin ang utos ng mahal na Panginoon. Kaya pinangalat sila. Mangyayari din sa atin ito, mga minamahal. Kapag hindi natin pahalagahan ang kabaitan ng Diyos sa pagliligtas sa atin, hindi natin pahalagahan ang pagkatawag sa atin ng mahal na Panginoon, maaring alisin na ang matagumpay na ministeryong ito. Irarapture na ang mga matutuwid na anak ng Diyos, maiiwan ang mga malalamig na Kristiyano. Mayroon pong nag-aantay na panganib sa ating bansa. Kung nabasa niyo mga pahayagan, kayo na ang magbasa. Sasalakayin po ito ng ibang bansa upang agawin ang ating minamahal na bansa. Revealed po ito, mga minamahal. Darating po ang araw na hindi na tayo magkasama-sama. Kanya-kanya tayo makipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Bago dumating ang rapture, maaring pangalatin tayo. Kung ganyan lang kasimple ang inyong pagpupuri sa mahal na Panginoon. Hindi nyo pahalagahan tong lugar na ito. Hindi nyo pahalagahan ang tuwing tayo mananambahan. May mga salita pa rin ng Diyos na inyong napapakinggan. Habang abalang-abalang yung minamahal na pastor na sumusunod sa tawag ng Diyos.
Kung saan kami dadalhin, nandun kami. Hindi sa lahat ng pagkakataon nakakaniig namin kayo. Kaya minsan lang kami nandirito. Kapag nandirito kami, inyo po talagang bigyan ng kahalagahan na kayo ay makarating sa banal na gawa. Kaiba po ang salita ng Diyos na nakahain kapag ang tunay na pastor ninyo ang inyong kaharap. Sinabi po rito, nagkaroon ng pasanin si Daniel na idalangin, si Jeremias, mga propeta. Sinabi po rito, mga minamahal, dumalangin siya ng mahusay na dalangin. At hindi kawasay umiyak siya sa mahal na Panginoon. Hindi po niya matingnan na ganun lamang ang kalagayan ng kanyang mga kababayan. Sinabi po rito, patuloy na dalangin ni Daniel 9, 1 hanggang 19. Sa aklat ni Daniel, Kabanatang 9, ang talata ay 3, ituloy-tuloy ang baso. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa mamagitan ng panalangin at ng mga samo, ng pag-aayuno at pananamit na magaspang at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoong kong Diyos at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon Diyos na dakila at kakilakilamot, na nag-iingat ng tipan at kawaan, nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nagkasala at nag-asal ng kasuwalian at nagsigawang may kasamaan at naghimagsik sa makatuwid bagay, nagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nakakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta na nagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang at sa buong bayan ng lupain. Talatang 7. O Panginoon, katwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha gaya sa araw na ito, sa mga tao sa Huda at sa mga nananahan sa Jerusalem at sa buong Israel na malapit sa malayo, sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang isinalangsang labang sa iyo. Talatang 8. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng mukha sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe at sa aming mga magulang, sapagkat kami ay nagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon namin Diyos, ukol ang kawaan at ang kapatawaran, sapagkat kami ay naghimagsik laban sa Kaniya. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga utusan na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Talatang 11. O buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod upang huwag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuo sa amin at ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nagkasala laban sa Kaniya. Salamat sa mahal na Panginoon sa pagkabasa ng matalata. Sundan po niyo at basahin niyo sa inyong mga tahanan. 9, 10, 11 hanggang 12 ng Daniel. Makita po ninyo ang tao sa pusong pagsusumamo niya sa mahal na Panginoon. Inako niya. Si Daniel na nakalaala ng mabuting bagay na gumawa sa harapan ng mahal na Panginoon na isang taimtim na panalangin. Gayon po inyong minamahal na pastor. Hindi man kayo nakakadaong palad sa tuwing lingguhan na pananambahan Miyerkules at Biyernes. Sa kanyang pananalangin, sakop kayo sa pagsusumamo niya sa mahal na Panginoon. Kagaya ni Daniel, sinakop niya ang buong Israel. Ang aming kasalanan ay sobra-sobra, mahal na Panginoon. Patawarin mo ang aking mga kapwa Hudyo. Dinggin mo ang aming dalangin upang makakalag na kami sa pagkabilanggo ng mga Babylonian na power. Kami ay makauwi na sa aming sariling bansa. Inako ni Daniel. Ganon din ang ating minamahal na pastor. Andun po ang kanyang pakipag-ugnay sa mahal na Panginoon. Saan man at anumang lugar ang iyong kinalalagyan, sakop kayo ng kanyang pagsusumamo araw at gabi, na kayo'y pag-ingatan, kayo'y patnubayan, kayo'y pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang kanyang presensya rito, bibihira po natin siya makapiling. Ngunit sa iba't ibang lugar, sa dako ng Metro Manila, napakarami pong tumatanggap ng biyaya ng pagpapagaling, biyaya ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan, pagpupuno ng kanilang pinansyal na pangailangan. Marami pang natutulungan na Ebanghelyo ni Kristo at maraming nagagawa na isang pastor na totoo ng Diyos. Mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito, para po kami ay naglalakad sa mga
lubak-lubak na mga daanan. Hindi po puro rusas sa kabila ng pinagpala ng ministeryong ito. Napakarami na po natin mga manggagawa throughout the country. Tawid dagat sa Hong Kong hanggang sa dako ng California, sa may New York, sa Florida, sa dako ng Canada. Mga kapatiran natin ay sila mismo humahayo. Nagkaroon sila ng mga Bible studies. Malaki po ang nagagawa na ipinunla na salita ng Diyos ng ating minamahal na pastor. Ngayon, mga minamahal, sa mga overseas contract workers, pinahirapan sila ng mga employer nila. Ngunit bukod tangi ang mga membro ng Jesus Miracle Crusade Ministry na mga overseas contract workers, domestic helpers, mga seamen, maganda ang buhay nila. Sapat na riyan ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Gayon din sa inyo, saan man kayo naroroon, sakop kayo ng pag-iingat ng ating mahal na Panginoon. Kaya pasalamatan po natin palagi. Tuwing tayo magkikita rito, once in 6 months, once a year, pahalagahan po ninyo ito mga minamahal. Sapagkat hindi po natin malalaman kung mamaya, maring bukas ng tanghali, bukas ng gabi, magbalik na ang ating mahal na Panginoon. Bibigyan po natin ang kahalagahan, ang ating pagkakatipon, ang ating pagpupuri sa mahal na Panginoon, ang pagbibigay luwalhati sa kanyang marangal na pangalan. Lahat po magsabing, praise the Lord mga minamahal. Tayo po ay tumayo, mga minamahal, at umawit po muna tayong lahat. Tayong lahat ay tumayo, mga minamahal. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ka'y papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Ikaw ay likha ng langit, maging ito lupa at tubig, at panahon bituin. Hallelujah! Umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Maging sikat ng araw, pag-ibig mo'y walang hangganan. Mananatili, di magpakailanman ang pagpapalaway ginagawa. Nakita himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, Dakilang Diyos O Jesus, ika'y patuloy tayong umawi. ika'y dakilang Thank you, dear Jesus. Thank you, dear Jesus. Very good love for us, O God. Hallelujah. Hallelujah. dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya ika'y masasalamatan. Dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya Ika'y masasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. Kaya ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ika'y papupurihan. magpuri ang lahat sa ating mahal na Panginoon. Palakpak ang ating mga kamay sa ating mahal na Panginoon. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Glory, glory to God. Thank you, there is Jesus. Thank you, there is Jesus. Glory, glory to God. Sumigaw tayo. Praise the Lord! Hallelujah! Tuloy po natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Praise you the Lord!
Jesus. We love you, dearest Jesus. We love you, dearest Jesus. And we thank you for all these good things you have given unto thine children, O God. We give all the praises. Patuloy natin palagpak ang ating mga kamay. We give all the praises, glory, honor, and thanks unto thee, our eternal loving Father in heaven. For thou art great and thou art greatly to be praised. Palagpakan po natin patuloy ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise you the Lord. Thank you, dearest Jesus.